Good day everyone. Now, we are going to talk about the web and the internet. So we can see here our course learning outcomes, explain what is web, explain on how the web works, differentiate World Wide Web and the internet, explain the evolution of web and explain the different types of websites. So first, let us talk about the web. What is web? The web is the common name for the World Wide Web, and it is a subset of the internet consisting of the pages that can be accessed by a web browser. Many people assume that the web is the same as the internet and use these terms interchangeably. However, the term internet actually refers to the global networks of servers that makes the information sharing that happens over the web possible. So, although the web does make up a large portion of the internet, but they are not the same. Ang terminong internet ay tumutukoy sa pandaigdigang network ng mga server na nagpapagana sa pagbabahagi ng mga impormasyon na nagaganap sa web. Kaya, bagaman ang web ay bumubuo ng malaking bahagi ng internet at hindi sila pareho. World Wide Web, which is also known as a web, it is a collection of websites or web pages stored in web servers and connected to local computers through the internet. These websites contain text pages, digital images, audios, videos, and etc. Users can access the content of these sites from any part of the world over the internet using their devices such as computers, laptops, cell phones, and others. The World Wide Web, along with the internet, enables the retrieval and display of text and media to your device. So, sabi nga dito, ang mga websites ay naglalaman ng mga pages, mga text, mga digital images, videos, or audios, at iba pa. Maaring ma-access ng mga users ang nilalaman ng mga websites ito mula sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng internet gamit ang kanilang mga devices such as cellphones, computers, laptops, at iba pa. Ang World Wide Web kasama ng internet ay nagpapalamas ng pagkuha at pagpapakita ng teksto at media sa iba pang mga aparato. How the web works. All the websites are stored or kept in the web server. Katulad ng isang tao na nangungupahan ng bahay, sa loob ng bahay na pinangungupahan niya, andoon na lahat o yung ibang mga kailangan niya, pero dagdag sa babayaran or expenses niya ang paggamit ng mga gamit na iyon. Ganon din sa web server. Ang server ang nag-host ng website kapag kailangan ng user ang isang web page. The website owner has need to pay the hosting price for the same. Kapag i-open mo naman ang browser at type mo ang URL sa address bar or kapag magsisearch ka ng mga information na kailangan mo or kahit na ano sa Google, mag-i-start natin gagana ang www or World Wide Web. There are three main technologies involved in transferring information. Web pages from servers to clients, computers of users. These technologies include Hypertext Markup Language or HTML, Hypertext Transfer Protocol or HTTP, and web browsers. Hypertext Markup Language or HTML, ito yung set ng markup, symbols, or codes na ini-insert sa file para i-display sa internet. Ginagamit din ito sa paggawa ng web page, pinapakita dito ang structures ng mga web page through the elements or tag of HTML. These tags are used para ayusin ang nilalaman like heading, paragraph, table, image, etc. Kapag nagbukas ka ng webpage, hindi ka makakakita ng mga HTML tag, ginagamit lamang ito para i-render ang nilalaman ng isang webpage. In short, ginagamit ang HTML para ipakita yung teksto, image, o iba pang mapagkukuhanan through the web browser. Let us proceed to the web browser. A web browser, which is commonly known as a browser, is a program that displays text, data, pictures, videos, animation, and more. It provides a software interface that allows you to click hyperlink resources on the World Wide Web. When you double-click the browser icon installed on your computer to launch it, you get connected to the World Wide Web or www and can search Google or type a URL into the address bar. Some of the commonly used browsers include Google, Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, and more. Next is the difference between World Wide Web and the internet. Some people use the terms internet and World Wide Web interchangeably. They think they are the same thing, but it is not so. Internet is entirely different from World Wide Web. It is a worldwide network of devices like computers, laptops, tablets, etc. It enables users to send emails to other users and chat with them online. For example, when you send an email or chatting with someone online, you are using internet. Ang internet ay isang pandaigdigang network ng mga devices tulad ng mga computer, laptop,
tablet at iba pa. Ito ay nagbibigay kakayahan sa mga gumagamit na magpadala ng email sa iba at makipag-chat sa kanila online. Halimbawa, kapag nagpapadala ka ng email or chat sa mga kakilala mo or sa mga relatives mo, yun. But when you have opened a website like google.com for information, you are using the World Wide Web, a network of servers over the internet. You request a web page from your computer using a browser, and the server renders the page to your browser. Your computer is called a client who runs a program or web browser and asks the other computer or server for the information it needs. So, sabi nga dito, kapag binuksan mo ang isang website katulad ng google.com, para sa isang information, ito ay tinatawag na web. Like for instance, humihingi ka ng isang page mula sa iyong computer or ibang device gamit ang isang browser at ang server ay nagpapakita ng page. Iyon sa iyo ay browser. Ang iyong computer ay tinatawag na client na gumagana ng isang program or web browser at humihingi sa ibang computer or server para sa impormasyon na kailangan. So in short, ang internet ay ang kabuuang network samantalang ang web ay isang bahagi lamang ng internet na naglalaman ng mga website at pages ng web. Now, let's proceed to the evolution of web. There are three evolutions of web: the web 1.0, web 2.0, and web 3.0. Now, let's discuss first the web 1.0. Web 1.0 refers to the first stage of the World Wide Web evolution. Earlier, there were only a few content creators in Web 1.0, with a huge majority of users who are consumers of content. Personal web pages were common, consisting mainly of statistic pages hosted on ISP-run web servers or on free web hosting services. In Web 1.0, advertisement on websites while surfing the internet are banned. Also in Web 1.0, Photo is an online digital photography website on which users could store, share, view, and print digital pictures. Web 1.0 is a content delivery network or CDN that enables the showcase of a piece of information on the websites. It can be used as a personal website. It calls the user as per pages viewed. It has directories that enable users to retrieve a particular piece of information. Ang Web 1.0 ay ang unang yugto ng World Wide Web kung saan ang website ay pangunahing naglalaman ng tekstong nakasulat at mga larawan lamang. Ito ang panahon ng simpleng mga web page na hindi nagaanong interactive or dynamic tulad ng sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ng Web 1.0, mas naging madali para sa mga tao ang maghanap ng impormasyon online. Ito ang naging simula ng pagiging accessible ng internet para sa maraming tao. Ito rin ang panahon kung saan mas naging global ang komunikasyon. Ang Web 1.0 ay nagbigay daan sa mga tao na nakipag-ugnayan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng website at email. Ang negosyo ay nagsimulang magkaroon ng online presence sa Web 1.0. Ito ang naging simula ng e-commerce kung saan maging mabenta at bumili ng produkto o serbisyo online. Dahil sa Web 1.0, mas naging madali para sa mga tao na magbahagi at mag-access ng impormasyon. Ito ang naging pundasyon para sa mas malawakang pagbabahagi ng kaalaman sa Web 2.0 at iba pang mas modernong yugto ng internet. Now, let's discuss the 4 design essentials of Web 1.0 sites include the statistic page. 2. Content is served from the server's file system. Pages built using server inside includes or Common Gateway Interface or CGI. 4. Frames and tables are used to position and align the elements on a page. Now let's move to the Web 2.0. Web 2.0 refers to the World Wide Website which highlight user-generated content, usability, and interoperability for end users. Web 2.0 is also called the participative social web. It does not refers to the modification to any technical specifications, but to modify the way web pages are designed or used. The transition is beneficial, but it does not seem that when the changes occur, interaction and collaboration with each
Others are allowed by Web 2.0 in online social media dialogue as the creator of user-generated content in a virtual community. Web 2.0 is an enhanced version of Web 1.0. The web browser technologies are used in Web 2.0 developed, and it includes Ajax and JavaScript frameworks. Recently, Ajax and JavaScript frameworks have become a very popular means of creating Web 2.0 sites. There are five major features of Web 2.0. Free sorting of information permits users to retrieve and classify the information collectively. Dynamic content that is responsive to users' input. 3. Information flows between the site's owner and site's users by means of evolution of online commenting. 4. Develop APIs to allow self-usage such as by a software application. Web 5. Web access leads to concern different from the traditional internet users base to a wider variety of users. Ang Web 2.0 ay isang yugto ng internet kung saan naging mas interactive, dynamic at collaborative ang website at mga serbisyo sa web. Ito ang panahon ng pag-usbong ng social media, blogs, wikis, at iba pang mga platform na nagbibigay daan sa mga tao na hindi lamang magkonsumo ng impormasyon kundi aktibong makilahok. Now, let's proceed to the Web 3.0. It refers to the evolution of web utilization and interaction, which includes altering the web into a database. It enables the upgradation of the back end of the web. After a long time of focus on front end, Web 2.0 has mainly been about Ajax tagging and other front-end users experience innovation. Web 3.0 is a term that is used to describe many evolution of web usage and interaction among several paths. In this, data is not owned by instead shared, where services show different views for the same web or the same data. The Semantic Web 3.0 promises to establish the world's information in a more reasonable way than Google can ever attain with their existing engine schema. This is particularly true from the perspective of machine concepts as opposed to human understanding. The semantic web necessitates the use of a declarative ontological language like OWL to produce domain-specific ontologies that machines can use to reason about information and make new conclusions, not simply match keywords. Usage of Web 2.0. The social web contains a number of online tools and platforms where people share their perspective, opinion, thoughts, and experiences. Web 2.0 applications tend to interact much more with the end users, such as the end users is not only a user of the application but also a participant by these 8 tools mentioned below. Number 1, podcasting. 2, blogging. 3, tagging. 4, curating with RSS. 5, social bookmarking. 6, social networking. 7, social media. 8, web content hosting. Ang Web 3.0 ay isang konsepto sa mundo ng teknolohiya na tumutukoy sa mataas na antas ng pag-unlad ng internet. Ito ay tinatawag ding semantic web dahil sa layunin nitong magbigay ng mas malalim na kahulugan at pag-unawa sa impormasyon sa web. Ang mga computer ay maaaring mas madaling makabuo ng koneksyon at pag-unawa sa impormasyon sa paraang nauunawaan nito. Sa Web 3.0, inaasahan na mas matalino at mas epektibo ang mga search engine sa paghahanap ng impormasyon sa web. Ito ay dahil sa mga standard na tinutugmaan ng mga website upang mas madaling maintindihan ng mga computer ang nilalaman. Ang Web 3.0 ay naglalayong mapabuti ang interoperability o kakayahan ng mga sistema at teknolohiya na magtulungan ng epektibo. Sa pamamagitan nito, mas magiging madali para sa mga tao at computer na magbahagi ng magamit na impormasyon mula sa iba't ibang mapagtutuhan. There are 5 main features that can help us define Web 3.0. Number 1,
semantic web. The succeeding evolution of the web involves the semantic web. The semantic web improves web technologies in demand to create, share, and connect content through search and analysis based on the capability to comprehend the meaning of words rather than on keywords or numbers. 2. The artificial intelligence. Combining this capability with natural language processing, in Web 3.0, computers can distinguish information like humans in order to provide faster and more relevant results. They become more intelligent to fulfill the requirements of users. 3. The 3D graphics. The three-dimensional design is being used widely in websites and services in Web 3.0. Museum guides, computer games, e-commerce, geospatial context, etc. are all examples that use 3D graphics. 4. Connectivity. With Web 3.0, information is more connected thanks to the semantic metadata. As a result, the user experience evolves to another level of connectivity that leverages all the available information. 5. Ubiquity. Content is accessible by multiple applications. Every device is connected to the web. The services can be used everywhere. Ang Web 3.0 ay naglalayong magbigay ng mas personalisadong karanasan sa mga gumagamit. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga teknolohiyang tulad ng AI at machine learning, ang mga serbisyo at nilalaman sa web ay maaaring mas maiangkop sa mga individual na pangangailangan at interes. Isang pangunahing bahagi ng Web 3.0 ang pag-unlad ng AI. Ang mga sistema ng AI ay magiging mas mahusay sa pag-unawa at pagproseso ng impormasyon na magbibigay daan sa mas maraming mga serbisyo at aplikasyon na mapabuti ang buhay ng tao. And now, let's proceed to the types of websites. Number 1, we have here the blogs, typically managed by an individual or a small group, and a blog can cover any topic, whether it's travel tips, financial advice, or donut reviews. Blogs are often written in an informal or conversational style, but learning how to monetize blogs has become a popular venture for many writers. So, ayan, ang mga blog ay mga pang-araw-araw o pang-information na mga page sa internet na kadalasan ginagawa ng isang individual, group, or kaya mga organizations, at ito ay naglalaman ng mga article, pagsusuri, or mga personal experience na isinusulat sa isang hindi formal na estilo. Kadalasan, may mga kasamang larawan, video, at iba pang mga media para mapalakas ang pag-unawa at interes ng mga mambabasa. Ang mga blog ay maaaring tungkol sa anumang paksa tulad ng paglalakbay, pagkain, technologies, libangan, or kaya mga personal interest. The second type of websites is the corporate. You may not sell directly through a corporate website, but you can use these sites to provide information about your business and to let potential customers know how they can get in touch with you. So, ang corporate website ay isang online platforms na kinakatawan ng isang korporasyon, negosyo, or brand. Karaniwang ginagamit ito upang ipakilala ang kumpanya sa publiko, magbigay ng impormasyon tungkol sa kanilang mga produkto, mga services, and maghatid ng iba't ibang uri ng komunikasyon tulad ng news, updates, mga contact na impormasyon. At ito ay isang mahalagang bahagi ng digital na presensya ng isang kumpanya at madalas na ginagamit upang palakasin ang pagtangkilik ng tatak or brand at makipag-ugnayan sa mga potensyal na kliyente. The third type of websites is the e-commerce. An e-commerce site, otherwise known as online store, allows you to take online payments for products or services. Stores can function as standalone websites or be combined with a blog or corporate website. Ang e-commerce o electronic commerce ay isang proseso ng pagbili at pagbebenta ng mga products and services sa pamamagitan ng internet. Ito ay naglalaman ng mga transactions tulad ng pag-order, pagbabayad at pagpapadala ng mga produkto at serbisyo ng online. Ang e-commerce ay nagbibigay daan sa mga negosyo na magkaroon ng global na presensya at makarating sa mas malawak na merkado nang hindi na kailangang magtatag ng mga tindahan sa mga lokasyon na pisikal. Types of websites.
Portfolio. Just like a physical portfolio, these types of websites are used to display and promote examples of previous work. A physical portfolio is a binder of all of your creative work, usually including printed photos and examples. Pangunahing ginagamit ito ng mga nasa creative industry. Ang portfolio website ay pwedeng gamitin tulad ng isang CV para maipakita ang skills para ma-impress ang mga clients, customers, or future employers. Brochure. Ang website ng brochure ay parang digital business card, pangunahing ginagamit ng mga maliliit na negosyo. Ang mga uri ng website nito ay ginagamit upang mag-advertise ng mga serbisyo at upang magpakita ng mga impormasyon sa pakikipag-ugnayan na may ilang pahina lamang. Crowdfunding. Ang crowdfunding naman ay ang pagpopondo ng isang proyekto o pakikipagsapalaran sa pamamagitan ng paglikom ng maliit na halaga ng pera galing sa iba't ibang tao. Ang mga uri ng website na ito ay mapagkukunan para sa bagong simula. Ang website ng balita at magazine ay nangangailangan ng kaunting paliwanag. Ang pangunahing layunin ng isang website ng balita ay upang panatilihing napapanahon ang mga mambabasa nito sa mga kasalukuyang gawain. Samantalang ang mga online na magazine ay higit ng tutuon sa libangan. Number 8. Social media. Alam nating lahat ang Facebook at Twitter, ngunit ang mga social media site ay maaaring magkaroon ng maraming iba pang anyo. Ang mga site na ito ay karaniwang nilikha upang hayaan ang mga tao na magbahagi ng mga saloobin, larawan o ideya, o kumukonekta lamang sa ibang mga tao kaugnay ng isang particular na paksa. Ang mga social media site ay lalong nagiging destinasyon para mabasa ng mga tao ang balita. Number 9. TV or video streaming. Binago ng Netflix kasama ang mga katulad na site tulad ng Now TV ang paraan ng panonood ng telebisyon sa mundo. Ang mga video streaming site na ito ay nakita ang kanilang katanyagan sa mga nakalipas na taon. Kasama ang mga catch-up na site tulad ng BBC, iPlayer at All4 na kung mga katawan sa mas tradisyonal na mga halimbawa ng particular na tema ng website na ito. 10. Educational. Educational websites are also quite self-explanatory. These websites are designed to display information on a certain topic, either using interactive games or engaging designs to keep the users hooked. If you're looking to build one of these websites, you should think about hiring a freelance web developer to create some fun tools, games, or quizzes. 11. Portal. Portals are primarily used for internal purposes within businesses, schools, or institutions. These websites often involve a login process, allowing students to access the school website or granting employees access to their emails, alerts, and files all in one place. Example nito ay ang Zacarias na ginagamit natin. 12. Wiki or community forum. A wiki website allows people to collaborate online and write content together. The most popular example is Wikipedia itself, which allows anyone to amend, add to, and access the content of each article.